O, ang title nating message ngayon is, Jesus said to me, don't worry. Be happy. Ay, Jesus said to me, don't worry. Saan po natin kinuha yan? Alam niyo po, pag binasa po natin yung pagtuturo ni Jesus sa Matthew chapter 13, verse 18, ay pinakita po dito ni Jesus yung dalawang iba't ibang estado ng sitwasyon ng puso ng tao in relationship sa salita ng Panginoon, kung paano tayo tumanggap ng salita ng Panginoon. So, nagawa po siya ng parable na yung seed, yung buto, ay yung po yung mabuting salita ng Diyos. At walang problema po sa salita ng Diyos. It is perfect, it's there, it's complete. Ang problema yung lupa. Kung yung lupa ay tatanggap at yung lupa ay sufficient, ang kanyang substance para magkaroon ng opportunity, ang buto ay mamunga. Kaya po, nung tinuro ni Jesus, yung bigyan niya tayo ng 4 na kondisyon. Doon naman tayo sa explanation, hindi ko nasasabihin sa inyo yung parable, masyado na tayo mahaba. Sabi dito, listen then to what the parable of the sower means. When everyone hears the message, pag daw po may nakarinig na mensahe about the kingdom, about yung ating kaligtasan, and does not understand. Ito yung katulad daw ito ng buto na bumutak sa daanan, hindi naman tumutubo ang butong pumutak sa daanan eh. Anong ginagawa doon? Tinatapakan ng dadaan. Nasisira ang buto. Tapos, o kaya, pag may ibon dumaan, dadagwitin yung buto. Ganon sabi niya, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand, the evil one comes and snatches away what was sown in the heart. Ano po ang ating example sa buhay natin ngayon? May kausap ka. At dumating ka ng aming service. Ay, hindi dumating. E paano niya maririnig ang mabuting balita? Dumating naman. Ay, ang ginawa naman, nung nasa loob, ay bukas ang cellphone. Paano maririnig ang mabuting balita kung kami daldal din eh? Ay, ang yun naman pinagkakaabangan ng cellphone. Doon ka nakatingin sa cellphone, hindi ko alam kung anong tinatawaran mo sa cellphone. Naka-earphone ka pa. Ay, paano maririnig ang mabuting balita? Yun po yung example na ang salita ng Diyos ay pumatak sa pavement, pumatak sa semento. Dinaanan lang at kinuha ni Satanas yung mabuting balita. O kaya naman, nakaupo nga dyan, hindi nga nagse-cellphone, ay ang katabi na may daldal ng daldal, mare, nakita mo gayon? Eh, paano naman makakaintindi? Kaya huwag kayong maging demonyo doon sa kapatid ninyo. Pagka may nangangaral, huwag nyo ng kwentuhan. Ay, pagka nakarinig na, nag-istorya si pastor, ay magkikwento din ang istorya niya. Alam mo, Mari, ako gayon din. Ay, teka muna, may preaching, makinig ka muna. Sapagkat yun ang salita ng Diyos, hayaan mong tumimo sa puso ng makikinig. Ayan. Kaya po, mga kapatid, yun yung isang kondisyon. Pangalawa, yung seed na bumaksak naman sa lupa, pero mabato, ay agad tumubo ang buto. Pero pagdating ng tag-init ay natuyo. Para po yun po yung isang kondisyon na, abay, naka-attend ako ng preaching, ako tuwa. Ako yung ligtas, ako tuwa. Ako excited. Ay paglabas ay pagbalik sa mga kaibigan ay napagtawanan. May gigibor na napagtukso, kung ano-ano mga sinabi. I mean, ay palibhasa ngay hindi malalim. Palibhasa ngay napakinig lang ay kailigtas, hindi naintindihan kung paano siya niligtas, kung paano sinacrifice na Jesus ang buhay niya para sa kanya. Ang naintindihan niya lang siya daw niligtas kasi hindi nga nakikinig. Kaunti lang ang napakinig, pero tinanim sa puso, natuwa, nagala. Ako daw pinagaling na ng Panginoon, ay dinadala kayo pag uwi sa bahay, ay hindi mga believer ang kasama sa bahay, di napagtawanan, naalipusta, naloko, ay di, ayaw na pangalik. Yun, pangalawa. Tinangga, pero nung nalanta, ay uminit ang araw, nalanta. Patatlo, ito naman. Ang patatlo, ito. Dito tayo kukuha ng ating message for today. Ang patatlo, ganito, yung buto na tumama sa lupa, pero may mga damo. Yung buto'y tumubo, pero yung damo ay sinigil. Yung halaman, para hindi siya mamunga. Ano po ang ibig sabihin doon? The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word. O narinig. But, worries of life, the worries of life, and the deceitfulness of the world choke the word, making it unfruitful. Ano po ibig sabihin ng the worries of life? Ako, Mari, hindi ko muna pag-aakalan ng pansin yan. Wala sa isip yung tungkol sa pananalangin, wala sa isip tungkol si Jesus, kasi nga, ang dami niyang problema, ang dami niyang pinag-iisip na kailangan mo ng priority, asikasuhin. Ay, ang aking anak ay magmamatrikula. Hindi muna ako mag-church. Ako'y maglalaba muna doon sa kabilang ibayo para may pang-matrikula. Worries, takot, pangamba. Kung paano masusustain ang pangangailangan niya. Kaya wala siyang opportunity, wala siyang time para makinig ng salita ng Diyos.
On the other hand, yung isa namang napakayaman, hindi ko muna kailangan ang salita ng Diyos. I have everything. O kaya, Sunday naman, I have opportunity, may business ako, wala kang kikitain ko dito. Saka na muna ang salita ng Diyos. Nakapakinig, pero hindi namunga at nagbunga ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pero ano ang gusto ng Panginoon, mga kapatid? Na tayo ay isang maging matabang lupa, na kapag narinig mo ang salita ng Diyos, itatanim mo sa puso mo, papasok sa isip mo, ilalabas mo sa bibig mo, gagapak sa paa mo, magmamanifest sa mga kamay mo, at ikaw ay magagamit ng Panginoon to expand His kingdom. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin, sapagkat kung ikaw ay nagagamit ng Panginoon, ikaw ay makikinabang din sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay mabuting Diyos, siya ay hindi pabayang Diyos. Kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon, siya ay mangangalaga sa iyo, iingatan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Bakit? Sapagkat ikaw ay ginagamit niya. You are a holy. Pagka sinabing ginagamit, kapag ako may ginagamit na tool, iniingatan ko yung tool na yon. Ano ba ang isabi ng Panginoon? You are holy. Ano ba ang sabihin ng holy? Ikaw ay exclusive para sa Kanya. Amen, mga kapatid. So, ano ang ating topic ngayon? The worries of life. Doon muna tayo mapopokus. Tsaka na yung deceitfulness of wealth. Doon muna tayo sa worries of life. Kasi pag sinabi natin deceitfulness of wealth, mamayang gabi na tayo matatapos. Doon muna sa worries of life. Kaya ang title natin ay Don't Worry. Ano ba kasi ang worry? Ang worry ay may takot. Ano ba itong gulong na lang ng gulong? Sandali ha. Don't worry. Gulong eh. Takot pa. Yan. Okay, yan na. Baka may paggulong kasama ko dun eh. So, worries and fear ay opposite ang worries and fear ay opposite ng hope and faith. Ang worries ay opposite ng hope. Ang fear ay opposite of faith. Kaya ang worries ay piniprevent niya, ang buto ay lumago para mamunga. Kaya nga yung pinag-aralan natin. At dahil nga ang worry ay takot, kaya ang tao ay pag-worry, pag natatakot, panic. Kung ano-ano mga ginagawang sala sa diskarte, nagkakamali ang diskarte dahil sila ay worried. Dahil sila yung panic, hindi na tama ang pag-iisip. Kaya natin may maririnig tayo doon kumakapit sa patalim. Pag hindi matino ang isip, hindi ka kakapit sa patalim. Bakit masusugatan ka? Tama mga kapatid. Kaya ka kumakapit sa patalim, worried na, wala na. Ha? Kapit sa patalim, hindi sugat. Kaya nga worry ay sin. Ang worry daw ay sin. Bakit ang worry ay sin? Because it's the opposite of faith, which is doubt. And alam naman natin na doubt is sin. At ano ginagawa ng worry? Ninanakaw ang iyong kagalakan. Inaalis ang iyong kapanatagan. Sinisira ang iyong relationship. Pinipila ang iyong pananampalataya. Nawawasak ang iyong pagiging useful. At nasisira din ang iyong Christian testimony. Tandaan niyo mga kapatid yun. At ang worry ay napaka-powerful, kaya nga hindi ito pangkaraniwang kasalanan. It is significant sin. Sinisira ng puso mo. Sinisira din ng mga puso ng mga taong nakakapanood ng buhay mo. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang worry ay from the Greek word merimnao. Worry from the Greek word merimnao. Merimnao. Distracted, divided into parts. Hindi ka makapokus, divided ang isip mo, distracted ka. Tinatawag ka sa isang direction, kung saan direction, sa halip na papunta ka sa church, kung saan ka hinihila. Pupunta ka na sa church, kung saan ka pa hinihila because of worry. Uy, yung kaya ding aso, walang kakainin, baka mamatay hanggang tanghali. So pupunta ka na sa church, maghahanap ka pa ng dog food. Kasi nga, worried ka. Alam nyo ang nakakatakot ng worry? Ito mga tanong nito. What if I die? Paano kung mamatay ako? Hindi nyo ba natanong sa sarili nyo yun? Paano kung mamatay ako? Paano kung mamatay siya? Sinong mag-aalaga sa akin? Sino magpo-provide sa akin? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Ano mangyayari sa mga mahal ko sa buhay? Paano ko sila pakakainin? Paano ko sila aalagaan? Paano ako magpo-provide ng kanilang mga kailangan? What if kung ang negosyo ko ay malugi? Ano mangyayari sa position ko, sa mga ari-arian ko? Paano kung hindi na ako makapagtrabaho? Paano kung nawala ang aking mga kayamanan? Sino mag-aalaga sa akin? Sino magpo-provide sa akin? Paano ako mabubuhay? Yan ang mga katanungan.
At generally, anumang worries, kapag kinategorize mo na yan, dissect mo yan, hinanap mo yung pinakabuod niyan, pinanggagalingan lang yan ay tatlo. Loss of life, takot na mawala ang buhay, takot na mawala ang provision, takot na mawala ang pangangalaga. Tatlo lang yan, takot na mawala ang buhay, takot na mawala ang provision, yung mga material thing, takot na mawala ng pangangalaga, yung mga gaalaga sa'yo, yung care, yung lahat. Yun ang nakakatakot. Yun ang tatlo. Kaya nga, according to the New Testament, bakit daw tayo mga believers? Taas ang kamay ng believers, tayo mananampalataya lahat. Umaasa sa pangako ng Panginoon. Nananampalataya sa sinabi ng Panginoon. Why do believers need not worry? To answer the question, read Matthew 6:25-34. Sino ang nagbigay ng answer? Si Jesus. Si Jesus ang nagbigay ng sitwasyon. Si Jesus ang nagbigay ng solusyon. Amen mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 25-34. For this reason I say to you, do not be worried. Sinong sinasabihan ni Jesus dito? Yung kanyang mga disciple. Pero pwede ba natin kunin para sa atin yan? Yes, of course. Do not be worried. Huwag kayong mabahala. Kadaling sabihin ng Panginoon. Paano Panginoon kung ikaw nasa pwesto ko? Alam niya ng Panginoon. Marunong ang Panginoon. Kaya nga siya Panginoon. Do not be worried about your life. Ayan ha, life as to what you will eat or what you will drink. Nor for your body as to what you will put on. Is life not more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the sky. They do not sow, nor reap, nor gather crops into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more important than they? And which of you worrying can add a single day to your lifespan? And why are you worried about clothing? Notice how the lilies in the field grow. They do not labor. They do not spin thread for clothes. Yet, I say to you that not even Solomon in all his glory clothed himself with like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is today alive and tomorrow is thrown into the furnace, will He not much more clothe you, you of little faith? I say again, do not worry. What are we to eat? Or what are we to drink? Or what are we to wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all things. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be provided to you. So, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. In Jesus' name, Amen. Okay, boss. See you tomorrow. Okay, mga kapatid. Hallelujah. Palakpak nga naman. Gusto na ako pauwiin eh. Alam mo mga kapatid, pag dinisect po natin, pinag-aralan po natin yan, 3 times sinabi sa passage, verse 25, 31, 34, do not worry. 3 beses inulit, do not worry. In-emphasize na napakahalaga ang kanyang salita. Hindi lang in passing na sinabi ni Jesus na do not worry. In-emphasize na sinasabi sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala. In-emphasize na sinasabi sa atin, do not worry, mga kapatid. Kaya nga, alam niyo po mga kapatid, sandali, ako muna iinom. Yung pong yung ipagkain, yung pananamit, yung kakainin, yun ay basic necessities of life. Alam natin yan. Sinam ni Lord yung basic necessities of life. Food, water, and clothing. Ngayon sasabihin nyo, ay Pastor James, hindi naman ako talaga nag-aalala dyan eh. Hindi na ako nag-aalala sa clothing. Ang dami ko nga pinapaukay. Dinadala ko pa nga sa chest. Ang dami kong panamit. Hindi ako nag-worry sa clothing. Hindi rin ako nag-worry sa pagkain eh. Taba-taba ako na nga. Aming rep punong-puno na nga. Inaamag na nga ang laman ng rep. So, that is above my needs. Hindi na ako nag-worry dyan. Alam niyo ang worry ko? Ang worry ko is my education. Ang worry ko is my profession. Ang worry ko is my career. Ang worry ko is my BF/GF, etc. Yan ang worry ko mga kapatid. Kaya parang hindi applicable na sa akin yan eh. Hindi na applicable sa akin yung food, clothing. Hindi na applicable yung message ni Lord. Alam niyo mga kapatid, applicable pa rin sa atin. Bakit? Itanungin kita, kung mawawala ang BF at food, sabay mawawala, alin ang mas kailangan mo para mabuhay? Of course, BF.
Sabi ng iba, BF daw eh. Best food. Ano nga naman? GF, good food. Ayun ang kailangan natin mabuhay. Alin ang mas kailangan natin mabuhay? Siyempre, ang kailangan natin ay yung buhay. Alam mo mga kapatid, ay yung buhay, yung pagkain. Kasi nga mga kapatid, kung kailangan mo yung boyfriend, tandaan nyo, kung talagang kailangan mo ang boyfriend para mabuhay, kung talagang kailangan mo ang GF para mabuhay, hindi ba mo naiisip na ibibigay din ng Diyos yun? Kasi kailangan mo yun para mabuhay. Yun ang point ni Jesus. Ang lahat ng kailangan mo sa pamumuhay ay binigay niya. Hindi ibibigay niya. Hindi nga lang ibibigay, ibinigay na nga. Kaya nga sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3 na alam naman natin, God has given us everything we need for life and godliness. Binigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin sa ating buhay at sa buhay ng may kabanalan. Hindi lamang basta buhay, kundi buhay ng may kabanalan. Ibinigay na nga lahat eh. Kaya nga, hindi mo pwede sabihin, hindi kasama yan doon. Ay, kung, alam nyo, may kilala akong tao. Sabi niya, hindi ko kailangan ng car. Hindi ko kailangan ng kotse. Abay, oo nga naman. Kasi nga, uuwi sa bahay niya. Abay, hinahatid nga naman ng kapatiran along the way. O kaya, may ruta naman ng sasakyan sa kanilang pauwi sa bahay nila. Walang problema. Sabi niya, hindi ko kailangan ng sasakyan. Hindi nga siya nagkasasakyan. Wala nga siyang sasakyan. Pero umuwi siya lagi ng nakasakay. Hindi siya naglalakad. Pero, nung siya'y lumipat ng bahay, ayan ngayon, yung kanilang bahay na nilipatan ay walang kapatirang masasabayan. Yung kanilang nilipatan ng bahay ay walang ruta ng sasakyan. Dahil alam ni Lord na kailangan niya, binigyan siya ng sasakyan. Hindi naman niya binili ang sasakyan. Ibinigay ni Lord ang sasakyan. Patunay lamang na ang Diyos ay alam kung ano ang iyong pangangailangan. Oh. Amen mga kapatid. Kayo na lang magtanong kung sino yun. Alam niyo, the Lord is too smart for that. Hindi ba sabihin, hindi naman alam ni Lord ang pangangailangan ko, kapatid. Alam ni Lord ang pangangailangan mo ngayon. Alam ni Lord kung ano ang magwo-worry sa iyo ngayon. At aagaw ng pansin sa Kanya. Gusto niya nakapokus ka sa Kanya para ma-experience mo siya at maranasan mo siya. Para lalo mo ma-enjoy siya. Gusto niya na nakapokus ka sa Kanya para hindi ka ma-distract, ma-deceive ng kaaway. Gusto niya nakapokus ka sa Kanya para ma-experience mo ang abundant life na nagbubuhat sa Kanya. Kaya, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya gusto ni Lord, hindi ka ma-distract. Kaya nga kung ikaw ay man nadidistract ngayon, itaas mo sa Panginoon. Alam ng Panginoon niya. Hindi mo pwede sabihin, hindi naman alam ni Lord yan. The Lord is too smart for that, mga kapatid. Alam nyo, kaya nga ang ano natin, He knows the basic, pero ang basic ay dinivide niya lamang sa laws of life, laws of provision, laws of care. Ay, paano naman ako, pastor? Ang worry ko is about my billion. Bilyonaryo ka, yun ang worry mo, paano kung mawawala ang bilyon? Alam mo mga kapatid, hindi nga sinabi ng Panginoon na tayo lahat ay magiging bilyonaryo. Hindi sinabi nila, hinahanap ko nga sa Bible para naman magamit ko kasi gusto ko rin maging bilyonaryo. Pero hindi niya sinabi tayo lahat ay bilyonaryo, pero ang sabi niya, ang pangangailangan mo ay susustain ko. Mga kapatid, kung ikaw ay bilyonaryo at kapag mawala ang bilyon mo, ikaw ay nagpapakain ng isang buong bansa. O, kung mawala ang bilyon mo, paano kakain yung isang buong bansa? Dahil ito ngayon, pangangailangan mo to provide for the food of the whole country sa palagay mo, hindi ka gagawin ni Lord na bilyonaryo. Hindi isusustain sa'yo ang pangangailangan mo para maging bilyonaryo ka. Isusustain ni Lord yun. Sabi mo, ako yung nagwo-worry, kaya ako hindi makapakatin ng church dahil may 10 ako. Yung aking 10 condominium sa BGC, ay kailangan asikasuhin ko. Mga kapatid, hindi naman sinabi sa Bible na ikaw ay magkakaroon ng 10 condominium sa BGC. Pero ang sabi ng Panginoon, do not worry, sapagkat ang iyong basic need ay sinustain ko. Kung yung 10 BGC condominium na yun ay kailangan mo upang magpatira ng 10 mga kamag-anak mo na umaasa sa'yo. Mga kapatid, sa BGC pa nakakun. Sa palagay mo, hindi po i-take care ni Lord John? I-take care ni Lord John sapagkat this has now become His concern. That is your need. And His promise is that He will provide for all our need. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Amen, hallelujah.
Kaya ngayon mga kapatid, there is 3 reasons. Dapat, doon sa pag-aaral natin ng mensahe ito, makikita natin ang 3 kadahilanan kung bakit tayo hindi dapat mag-worry. 3 ang kadahilanan bakit tayo hindi dapat nag-aalala, natatakot, nababagabag. Pakita mo siya, 3 reasons. Sunod-sunod na. Worry is unnecessary because of your Father. Who is our Father? Our Father God in heaven. Pangalawa, tuwing, worry is uncharacteristic because of your faith. Hello. Dahil sa pananampalataya. Number 3, worry is unwise because of your future. Kita nyo, ang ganda ng pagkaka-layout. Puro W, I, U, B, Y, tapos F lahat ang huli. Pero sa katotohanan lamang, pinahaba ko lang yan, dapat lamang naman dyan nakasulat, Father, faith, and future. Because of your Father in heaven, because of your faith, and because of your future. Isa-isahin natin mga kapatid, because of your Father. Sino ba Ama natin sa langit? Ang Ama, who is the source of all good things. The Father who created heaven and earth. The Father that is good. Nung ako'y bata pa, ang buhay ko'y naalala ko'y napakasaya. Hindi kami mayaman. Hindi bilyonaryo ang tatay ko. Nagtuturo lang sa State University ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay housewife. Like kami 7 magkakapatid. Pero sa tuwing babalikan ko yung aking buhay nung ako'y bata, wala akong maalala na ako'y nagwo-worry. Kaya masaya ang buhay ko. Bakit? Hindi kasi ako nagwo-worry. Sino nagwo-worry? Ang tatay ko! Di ba? Ang tatay ko ikot. Ang nanay ko ikot sa paghanap ng pagkauunan. Pero ako masaya. Hindi ako nagpalaro-laro lang kami doon. Wala kaming kawori-wori. Bakit? Sapagkat may ibang nagwo-worry para sa amin. Ang tatay ko. Alam nyo, ganun din ang relasyon natin sa Panginoon eh. Bakit ka magwo-worry? May tatay ka. Amen mga kapatid. Sino ang may kakayanan na sumolve ng problema? Ang tatay mo. Sinabi niya, anak ka niya. Ano ang responsibility ng tatay? Ang mag-alaga ng concern ng mga anak. Hallelujah. Kaya nga yun mga kapatid, because we have a Father in heaven who is in charge of everything beyond our control. Beyond our control. Again, yung issue natin dito ay sa provision, sa life, at sa care. I-apply natin yung worry natin about the provision. Ang Father natin in relation to the provision. Provision, ano ba yun? Yung mga material things. Yun naman ang provision eh. Yung material things, yung mga bagay na kailangan natin physical. Necessities in life. Sabi dito sa verse 26, balikan natin. Look at the birds of the sky. Oh, they do not sow, nor reap, nor gather crops into barns, and yet your heavenly Father feeds them, mga kapatid. Sabi niya, oy, tingnan nyo, nalipad kasi yung ibon eh. Oy, tingin kayo sa itatos, tingnan nyo yung mga ibon na yan. Hindi naman niya nag-aani. Palipad-lipad lang yan. Namumulot lang yan ng pagkain sa lupa. Yung itinanim mong butok, pinupulit niyan. Hindi yan naglalagay ng barns. Ano kang barns sa Tagalog? Kamalig. Wala yung mga kamalig. Hindi yan nag-iipon ng food. Hello? Hindi mo makikita yan na may daladalang attache case o mga maletang puno ng pagkain o yung mga plastic labo. Sharon, di mo makikita yung mga yan. Pero, hindi sila worried sa darating sa bukas. Hindi sila worried yung mga yan. Mga kapatid, nisip ko nga yung sabi ni Pastor Kapon, bumagyo ng malakas, pero wala akong nakita patay na ibon. Paano kaya itong mga ibon na itong susurvive? Paano kaya mga bahay ng mga ibon na yan? Hindi natin alam, pero inaalagaan. Kasi sabi ni Lord, walang ibon na babaksak sa lupa na hindi niya alam. Eh bakit naman yung pababaksakin ng ibon na to sa lupa? Wala namang kamalay-malay, wala namang kasalanan sa bagyo. Kasalanan ba ng mga ibon ng bagyo? Hindi naman ah. Kasalanan ba ng mga ibon na pagpuputulin ng mga puno? Hindi naman nila kasalanan ah. Eh pero kaya bihira ka makakita ng bagyo, eh may patay na ibon. Bihira. Patay na aso, meron. Tao, meron. Pero ibon, bihira. Kasi inaalagaan ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Job, chapter 38, verse 41, God provides for the raven and his foods. Psalm 104, verse 27, all creatures look to you to give them their food at the proper time. O yan na, maganda. Food at the proper time.
Yan ha, pag kailangan mo na, you will have food. Eh, yung iba sa atin, kahit hindi pa proper ang time, gusto na ng food. Kita nyo ha, dapat sa proper time ang food. Okay? When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they satisfied with good things. Oh, sabi din ng Psalm 145 verse 15, the eyes all look to you. Nakatingin daw ang lahat, mata ng lahat ng creature sa Kanya. And you give them their food at again, the proper time. So, all are provided. Lahat naman ay pinoprovide ni Lord eh. So why worry? Why stress? Kaya nga, ito po'y hindi excuse para maging tamad. Hindi ko sinasabi, huwag na tayong magtrabaho. Tayo may trabaho din. Pero tingnan natin ang mga ibon, sila pinapakain ng Panginoon. Pero hindi sila nakaupo lamang sa sanga. Hindi sila nagbubuka, hindi sila siwang tamad na bubuka lang ang bibig at babaksak yung bulati doon. Hindi. Sila po ay lilipad at kukuha ng kukuha ng mga pagkain. Sino lamang ang mga ibon na nananatili sa pugad? Meron. Ano, Pastor? Yung inakay. Yun lamang ang ibon na nananatili sa pugad. Yun lamang ang ibon na nakanganga. Pero may nagpapakain sa kanila. Yung kanilang mga gulang. Pero yun ay ginamit din ng Panginoon upang pakainin yung mga walang kakayanan. Ginamit pa rin ng Panginoon yung instinct ng ibon na magpakain doon sa mga walang kakayanan. So makikita natin na yung ibon ay marunong maghanap ng pagkain at nakakakita ng pagkain. God cares for the small baby birds. God cares for the birds. So mga kapatid, binigyan din ng Panginoon ng karunungan ng mga ibon na ito, ng instinct na mag-prepare ng kanilang cage, ng nest, mag-prepare ng kanilang nest, maghanda ng kanilang pugad. Tinuruan ba sila ng tao para maghanda ng pugad? Hindi, pero binigyan sila ng Panginoon ng kakayanan magtayo ng kanilang tahanan. And God provide for them. Ang tanong ko mga kapatid, sino ang mas mataas ang IQ? Ikaw ang ibon. Baka naman meron sa inyo mas mataas pa ang IQ ng ibon kaysa sa tao. Eh, isipin niyo mga kapatid ko, ang tao mas mataas ang IQ, mas mataas ang pangunawa kaysa sa ibon. Kung yung ibon na walang kakayanan, walang IQ na mag-multiply, mag-math, mag-mathematics, hindi marunong mag-English ang mga ibon, ay nabubuhay, pinoprovide ni Lord sa pamamagitan ng mga instinct. Kayo pa kaya na may karunungan na ipinprovide ni Lord? Strength na kailangan mo, karunungan, kaalam, tamang desisyon ang hindi ang magugutom at pababayaan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, our Lord's presentation dito ni Lord is from the lesser to the greater. Kung ang ibon na walang kakayanan magplano ay walang dahilan para mag-worry, hindi nagpaplano to, hindi nagagawa ng mission and vision to, walang smart goal setting to, di ba? Pero wala silang reason para mag-worry, wala silang reason mag-worry, ay ikaw pa kaya na anak ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid ha, yun ay created by God, pinoprovide ni Lord. Pero kayo, anak ng Diyos, ang definitely iproprovide ng Panginoon. You are the son of our Heavenly Father. We can be sure that He will feed us. Are you sure that God will feed you? Why? Because He is your Father. Amen mga kapatid. Verse 26. Lapit na tayo. Hanggang 36 kasi ito eh. Are you not much more important than the air? Tinanong ka na. Sabi dito ng Panginoon, yung ibon nga na pinapakain ng Diyos ay created lang. Ikaw pa kaya, hindi ka lang created. Ikaw ay created after His own image. Na ikaw ngayon ay nasa kaharian ng Diyos. Na ikaw ngayon ay ibinuktong sa Diyos. Na ang tawag sa iyo ng Diyos, my beloved. Beloved ang tawag sa iyo. At ang tawag sa iyo ay anak. Kaya yung illustration na ito is very powerful eh. Para kung ikaw ay may common sense, iisipin mo, paano nga naman ako mag-worry? Yun nga, created lang ng Diyos. Ay hindi pinababayaan yung pang-created after His own image, na ikaw yun at ako yun, na ang tawag ng Diyos ay anak niya. Ang pababayaan kaya ng Panginoon. Amen mga kapatid.
Sabi sa verse 25, balikan natin dito, nalampasan ko, life is more important than food. Oh, sabi niya, life is more important than food. Bakit niya sinabing life is more important than food? Kasi nga, ang buhay mo ay biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos, as long as He has designed to give it, He will sustain it. He does it with the animal, and He will do it with you. Kaya nga, mga kapatid, if God has given you a greater gift of life, ano binigay sa inyo ng Panginoon? Gift of life. Anong klaseng life? Eternal life. Ano sa tingin mo? Do you think that He will give you a lesser gift of food to sustain it? Ibig sabihin mga kapatid, kung binigyan ka ng buhay, hindi ka kaya pagkakalooban ng Diyos, ano mas mahalaga? Buhay o pagkain? Buhay. Kung binigay sa iyo ang buhay, ipagkakaitbagan ng Diyos ang pagkain na kailangan mo para masustain yung buhay na binigay niya sa iyo? Hindi Kailangan niya yun para masustain ka doon sa greater gift na ibinigay sa iyo. Kung binigyan ko ng kotse ang anak ko, sa palagay mo, hindi siya pwede kong bigyan ng panggasolina? Sabi niya ba, hindi na? Hindi, wala nga kayo. Binigyan ko nga ng mas mahal. Yung pa kayang panggasolina, ang hindi ko kayang ibigay sa kanya? Parang ganun, binigyan ka kapatid ng Diyos ng buhay. At saka hindi lamang yun, He made you His own. Dinala ka niya sa kingdom. Binigyan ka niya ng pangangailangan mo sa spiritual need. Concern siya na ikaw ay makapamuhay sa glory. Do you think that He will not provide the necessary physical provision? Kung kayang bigyan ng Diyos ikaw ng gift ng buhay, kaya ka ding isustain ng Panginoon. Kung binigyan ka ng Panginoon ng buhay at tinawag ka na maglingkod sa Kanya, kailangan ka din bigyan ng Panginoon ng lakas at lahat ng pangangailangan mo para makapaglingkod ka sa Kanya. Tama mga kapatid? Kaya yun simple na katotohanan lang. At ito ang pinakamaganda. No one can take away my life that God has given me but God. Amen. No one can take away the life that God has given me but God alone. Amen. Kaya kung hindi ka mawawalan ng buhay, kapatid, sino magsusustain sa iyo? Ang Diyos. Amen, mga kapatid. Number B. Letter B. Anong second issue natin dito ng worry? Future, ano yung worry? Yung health. Health is life. Life is health. Ang issue sa verse 27, and which of you by worrying can add a single day to his lifespan? Kung ikaw ba'y mag-worry, hahaba ba ang buhay mo? Mapapahama mo ba? Kahit nga 1 minuto, pag nag-worry ka, mapapahaba mo ba ang buhay mo? Iiksi pa nga! Sige nga, mag-worry ka into extending your life. No, you worry yourself to death. Yun ang katotohanan. Nag-worry ka yourself to death. Kaya nga tayo ngayon usong-uso na yung mga baliw na baliw sa exercise, para pahabain ang buhay, baliw na baliw sa mga vitamins, sa supplements, kung ano-ano na, lahat na. Merong nasa bote, nasa capsule, wala, lahat ng anong mabibili. May multi-level marketing, may ano-ano mga pangalan, Koji, Kinjo, Koja, lahat na. Hindi ko sinasabing masama mga kapatid yun. Why? Kasi ginagamit yun kasi ang tao takot na makasakit. Ginagamit yun to satisfy yung worry of sickness, worry of kamatayan. Ginagamit yun. Kaya nga tao, napakadaming investment, exercise equipment, sa gym, lahat na ng gym member. May tinamaan yata dito May medical assistance, lahat na ng insurance, kinuha. Vitamins, special diet, etc., etc. Ano nga? Bakit nga? Kasi behind all of this is worry. Lalo na kung may historya ka sa pamilya. May may background ka, kaya takot na takot ka. Naku, ang tatay ko namatay sa ano? Buhay pa tatay ko, ay rebuke ka. Alam nyo na ibig ko sabihin, kaya nga, sabi ni Jesus,
Hindi mo pwedeng dagdagan ang buhay mo kahit isang oras pag nag-worry ka. Kaya nga, huwag ka na mag-worry kasi hindi mapapahaba ng worry ang buhay mo. In fact, mapapaigsi ng worry ang buhay mo. At hindi ka mag-i-enjoy sa buhay mo habang nag-worry ka. Sabi ng Proverbs chapter 12, verse 25, anxiety in a man's heart weighs him down. Ang worry daw sa puso ng tao, ang pag-alala sa puso ng tao ay nagpapahirap sa kanya. Tama mga kapatid? So, bakit tayo mag-iisip na ang Ama natin will not provide sa fullness of life to fit with the fullness of His calling in this life? Kasi yun, sabihin ko na maganda, why will you think that God will not provide the fullness of life to fit the fullness of calling into this life? Tagalogin ko, bakit ka mag-aalala na ang Diyos ay hindi magbibigay ng kapuspusan ng buhay mo na kailangan mo para mag-match doon sa kapuspusan ng pagtawag niya sa iyo? Alam niyo mga kapatid, ang mata ko ay malabo. Pagising ko sa umaga, halos usok nakikita ko. Puro spot, puro floaters. Tapos minsan, duling na, hindi ko na maintindihan ang binabasa ko. Alam niyo mga kapatid, nung na-realize ko, why will God will not repair this eye kung itong matang ito ay kailangan ko upang mag-aral ng kanyang salita at makapagturo ng kanyang salita? Kaya tuwing umaga sinasabi ko, ang mata ko ay malinaw na. Pinalinaw na ni Lord kung paano niya pinalinaw ang aking spiritual na mata na makaunawa ng kanyang salita. Ganon din kalinaw ang aking mata na pinalinaw niya upang kailangan kong mag-aral ng kanyang salita. Amen. Darating, palakpakan natin ang Panginoon. Darating ang araw, hindi na ako magsusuot ng salamin. Amen. Either dahil ako kanya nang tinawag sa langit. Or, yun na nga, hindi ko na kailangan ang salamin. Either way, alin man ang mauna, okay lang. So, gets niyo mga, sabi ni Bishop, naman, siyempre naman. Sabi nga ni Kung daan niya ako tinawag. Kanya tinawag din niya ako para sa'yo. Love offering, ha? Pati asawa, hinihinga na love offering. Ano ba ako? Yun na nga yun na, why will we think na yung, kung ikaw tinawag ka ng Panginoon, mga kapatid, why will you think na God will not provide yung suitable fullness of life para ma-sustain mo yung calling niya sa iyo, mga kapatid? Galatians chapter 2, verse 20. Alam niyo mga kapatid, itong Galatians chapter 2, verse 20, napakaganda pala nito. Napakalaki palang truth ang sinasabi nito. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Who is living in you, mga kapatid? Christ is living in you. The life now I live in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, this is the greatest reason not to worry. Why? Because you now have the life of Christ. Ang buhay ni Jesus ang nasa sa iyo, mga kapatid. You do not only have the kingdom of God, you have the life of Christ. Sabi nga, if we are commanded, inutusan tayo na huwag mong sayangin ang buhay ni Jesus sa iyo, mga kapatid. How much more? Because God has invested so much in this life. God has invested in the life of Christ. Is our Father in heaven who gave us this life. God has invested so much in us. Nag-invest ang Panginoon sa atin so much. Kaya nga, hindi niya pababayaan yung investment niya na mawala, maagaw lamang ng sakit at karamdaman. Hallelujah. Naniniwala kayo mga kapatid? Yes. Kaya nga mga kapatid, gusto niya, alam niya kung anong gagawin niya para ma-accomplish yung pagkakatawag sa atin sa buhay na ito Alam niya, mga kapatid. Tinawag ka ba ng Panginoon? Oo, kapatid, kaya ka narito, tinawag ka. Hindi ka tinawag ng iyong mag-anak o kung sino man, ginamit lang yan ng Panginoon, pero ang pag tumawag sa iyo ay ang Panginoon. Sa dami-dami ng tao sa mundo, ang dami-dami, ang tagal-tagal ko nang tinatawag, ang tagal-tagal ko nang niyayakag, hindi nadating, ay may meron ba dadating na basta lang sinabi, saan ka ang church niyo, makapunta nga. Abang hindi kayo tinawag.
mga kapatid. Kaya kayo din ang mga nagyayaka, huwag kayong madidepress. Oh, tagal-tagal ko nang tinatawag ko, hindi nasama. Huwag kayong madidepress. Time will come. Ang Panginoon na tumawag sa kanya, di makatanggihan. Kaya tayo mga naririto, tayo lahat ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tinawag tayo. At dahil papalakpakan natin ang Panginoon. Dahil tinawag ka ng Panginoon, ano ngayon ang kanyang responsibilidad para sa iyo? Sustain ka, alagaan ka. To provide for you. So, alam niyo mga kapatid, I don't want to live any longer than what the Lord wants me to live. Hindi ko gustong mabuhay pa ng mas mahaba kaysa dun sa buhay na gusto ng Panginoon para sa akin. Ayaw ko din mabuhay ng mas maigsi kaysa dun sa buhay na gusto ng Panginoon para sa akin. Ayaw ko, basta ang gusto ko, kung ano yung buhay na tinakda mo, Lord, yan ang gusto ko ipabuhay. I just want to live exactly as long as He wants me to live. Bakit? To fulfill exactly once He wants me to fulfill. Di nga? Para ma-fulfill exactly kung anong gusto niya ipapulfill sa iyo. Bakit nga? Because this is the life of Christ in me. Ang buhay na nasa sayo ay buhay ni Kristo. Buhay ni Kristo na namumuhay sa iyo. Kaya nga hindi mo pwedeng pahabain ang buhay mo, hindi mo pwedeng paiksiin, pwede siguro sa pamamagitan ng kasalanan, mapapaiksiin mo ang buhay mo. At ang isa dun ay yung sin of worry. Again, ito sasabihin natin mga kapatid, sabihin nyo at sabay-sabay, my life will not be taken from me by no one but the Lord. My life will not be taken from me by no one but the Lord. Walang makakaagaw ng buhay mo, walang magpapaigsi, walang magpapahaba ng buhay mo, kundi ang Panginoon. Amen? Kasi nga, tingnan natin mga example sa Biblia. Tingnan natin si Pablo. Si Pablo, nung pumunta siya sa Malta, pupunta siya sa sumakay sa barko. Yung barko'y dinaanan ng lindol. Dinaanan ng bagyo ang barko. Lumubog ang barko, nawasak ang barko. Lumubog ba si Pablo? Hindi. Kasi hindi niya oras. Hindi yung takda ng Panginoon. Nung siya'y nasa isla na ng Malta, humawak ng kahoy. Ang kahoy may ahas na mataas ang kamandag. Natuklaw si Pablo. Sabi ng mga tao, patay kang tao ka. Makasalanan ka, nakaligtas ka sa barko, paglubog ng barko, hindi ka ngayon makakaligtas sa ahas. Pero ang nangyari, ipinagpag lang ni Pablo yung ahas. Hindi siya naapektuhan. Ano sabi ng mga tao? Naku po, ito yata ay Diyos. Natakot ay Diyos. Kanina ay criminal kang, mamamatay kang bata ka. Ay ngayon, naku po, ito yata ay Diyos. Bakit hindi namatay si Pablo? Sapagkat hindi pa oras ni Pablo. Hindi yun ang takda ni Pablo. May calling kasi kay Pablo. May pagkakatawag kasi kay Pablo. May gagawin pa kasi si Pablo. Kung wala ka nang gagawin, pag nakagat ka ng ahas, patay ka. Pero kung may calling ka kay Lord, mga kapatid, hindi kakagat ang ahas sa'yo. Hindi ka pababayaan ni Lord. Sapagkat may calling ka na nais niyang ipulpil sa paggamit sa iyo. Kaya nga, God is not only with me. Ito tandaan niyo mga kapatid. God is not only with, alam na natin, God is with me, kasama natin ang Panginoon. But He is not only with you. God is also for you. God is with me, God is in me, God is for me. Ibig sabihin, lahat ng gagawin ng Panginoon, abay, sa kapakinabangan mo. Hindi ka niya itataboy sa makakapahamak sa'yo. Kakampi mo siya, kaibigan mo siya. Kasama mo nga siya eh. Amin mga kapatid. Sabi ng Romans 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Sabi ng Psalm 118 verse 6, the Lord is on my side. Oh, kita nyo? Kaya nga, tuwang-tuwa yung tuwang-tuwa si Pacquiao dahil nasa side niya si Freddy Cockroach. Kasi magaling si Freddy Cockroach. Isipin niyo yun lang, natutuwa ang Ukraine dahil on the side nila ang mga European country. Ay lalo na natutuwa tayo. Bakit? In every battle of our lives, in every trouble of our lives, the Lord is on my side. Amen? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. I will not fear. Ayun ang sabi dito. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? Because God will take care
You are the temple of God. And God will take care of His temple. Kaninong temple ka? Sa Diyos. Templo ka ng Panginoon. Kaninong templo? Sa Panginoon. Sino ang may responsibility to protect His temple? Ang Panginoon. Amen, mga kapatid. Letter C. Clothing na tayo, nandun sa clothing. Ano ba yung translation ng clothing? Ano ba ang reference nito? Ano ba ang pertaining to ng clothing na ito? Care, pangangalaga, diga, being care and protected. Yun yung symbolism ng clothing. Kaya pag binasa natin sa verse 28, and why are you worried about clothing? Otherwise, anong otherwise? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil, nor they spin. Yet I say to you that even Solomon in all his glory did not even clothe himself with one of these. But if God so array the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace. Sino ba naman nagpapahalaga sa damo? Wala. Pero ang Diyos pinapahalagahan pa rin ang damong sa tingin natin ay walang halaga. He will not much more do for you. Yung pagdadamit ng mga clothes na, ng mga lilis na ito, how much more ang gagawin niya sa iyo, mga kapatid? Kaya nga sabi, oh, you little faith. So, going back to take care of the, if God is going to take care of the grass and the lilies, isn't He going to take care of you? Ano ngayon ang ino-worry mo? Ngayon, mga kapatid, hindi ito pinag-uusapan yung clothing na ako'y worried na kasi out of time, out of passion na ang mga damit ko. Yung wardrobe ko hindi na maganda. Hindi yun ang worry na sinasabi dito, mga kapatid. Hindi yung problema mo sa wardrobe mo. He's talking about your fear that you are not going to have what you need. Natatakot ka na ikaw hindi mapoprotect. Natatakot ka na ikaw yung magiging naked. Natatakot ka na you are not properly cared. Natatakot ka na walang mag-aalaga sa'yo. That's the symbolism of the clothing, na walang mag-aalaga sa'yo. Kaya nga pag verse 28, he is talking about the lilies of the field. Kaya nga nagtanong si Lord, yun bang nagdamit ng lily ay hindi magdadamit sa iyo? Ibig sabihin, yung bang nagprotect sa lily ay hindi magpo-protect sa iyo? At ang Diyos ba na nagbigay ng napakagandang beauty doon sa mga little object, wala nga value object na yun, hindi ka kaya bibihisan ng Diyos ng beauty? Yung sa mga flower na hindi naglalas, hindi ka kaya lalong bibihisan ng Diyos? Will He be forgetful of His own beloved? Kakalimutan ba ng Diyos yung kanyang mga mahal? Will He be forgetful of His own people? If the Creator cares for His creation, the Father cares much for His children. Yun ang difference natin sa creation. We are not just created being. We are children of God, mga kapatid. Yun ang point. Hayaan nyo yung mga unbeliever mag-worry. Yun ang sabi doon, no? Let them worry. Pero kayo, huwag kayong mag-worry. Bakit? You are son. If God cares so much for the flower, na wala namang kabuluhan, will He not care much for you na ikaw ay kanyang anak at binibigyan ng kabuluhan? So, para isam natin, yung point na ito, mga kapatid, sinabihan niya tayo ng, oh, you little faith. Yun ang pag-summarize doon. Pag nag-worry ka daw, nagpapakita yun na wala kang pananampalataya. Kaya ang tanong doon, where is your faith? We have nothing to fear no matter what. No matter, kahit pa ang mundo ay bukas ay magunaw na. Mga kapatid, hindi ka dapat mag-worry. Kahit pa bukas, ang mundo'y magkaroon ng World War III, hindi ka dapat mag-worry. Kahit pa ang lahat ng bakoy, lahat ng bakoy magsara, mag-withdraw ka na ngayon. Pero hindi ka dapat mag-worry. Mga kapatid, bakit? Kasi we have a Father who cares for us. Hindi ako nag-aalala as long as my Father will care for me. Why we should not worry? Because we have Father. Ano mo mga kapatid? 2,000 years ago, merong isang ama na painfully, masakit sa kanyang loob, inabandona niya
ang kanyang anak. Yung anak niya na-expose, nahubadan. Sino yung anak niya? Si Jesus. 2,000 years ago, itong amang ito, masakit ang loob. Inabando na ang kanyang anak. At si Jesus ay nahubadan, na-expose, para kanino mga kapatid? Para sa ating lahat. So that our Father in heaven, will never allow us to be naked, to be uncovered, to be abandoned ever again. Yun ang purpose ng Panginoon. We will never be abandoned, naked, and hungry, thirsty, all alone, mga kapatid. Because Jesus already suffered all of those para sa tayo hindi na mag-suffer ng mga sitwasyon na yun. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kung yun ang totoo ba yun? O, edi wag ka na mag-worry. Amen. Totoo yun eh. Hindi naman yun legend at kathalang. Totoo yun. So, wag ka mag-worry. Amen, mga kapatid. We will not worry. Why? Because we have Father in heaven. Number 2, tayo mga believer, hindi dapat tayo nag-worry. Kasi nga, believer tayo, mga kapatid. Verse 31, do not worry saying, what shall we eat? O yun na naman. What shall we drink? O yun na naman. Or with what shall we clothe ourselves? O same issue. Pares ng issue. Food, drink, and clothes. Basic necessity. Pero sabi niya, don't worry. Anong reason niya this time? Because of your faith. Ano niyo mga kapatid? Hindi po tama sa believer ang nagwo-worry. Hindi po consistent sa ating mananampalataya ang nagwo-worry. Sabi po ng verse 32. Tanyo yung verse 32 na NIV. For all these things, the pagans eagerly seek. Sino ba yung mga pagan? Yun yung walang Diyos. Yun yung walang pananampalataya. Sabi ng ibang translation, the heathen. Sabi ng ibang translation, the Gentile. Nasaan na ba yun? For all these things, the pagan eagerly seek. Ang mga bagay na ito ang pinahahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. So kung ikaw kumikilala sa Diyos, hindi ka magwo-worry mga kapatid. Ikaw ay nagwo-worry kung hindi ka kumikilala sa Diyos. At dapat ka mag-worry. Dapat ka mag-worry kung hindi ka kumikilala. Wala kang Diyos. Dapat ka mag-worry. Pero tayo na may Panginoon na pinanampalatayanan natin, hindi tayo dapat nagwo-worry, mga kapatid. You see, yung mga worry belongs to people who do not have faith in God, faithless, Christless, godless, who do not acknowledge God, who do not belong to God, who are not children of the loving Father, who have no claim on God's provision, who have no claim on the promise, who is ignorant kung paano mag-supply ang Panginoon. Yun ang dapat nagwo-worry. Ikaw ba'y ignorant sa pag-supply ng Panginoon? Ikaw ba'y ignorant sa promise ng Panginoon? Ikaw ba'y ignorant na meron kang Diyos? Hindi na. Yun ang mga nagwo-worry. Yun ang mga nag-o-occupy sa kanila. Alam mo mga kapatid, pagka ikaw ay nagwo-worry, na-offend mo ang Diyos. Bakit? Kine-question mo ang karakter ng Diyos. Kine-question mo ang pangako ng Diyos. Kine-question mo ang salita ng Diyos. Kaya dapat, kung ikaw ay pananampalataya, hindi ka nagwo-worry. Amen mga kapatid? So, kaya, tayong mga anak ng hari, hindi dapat tayong mag-act na parang tayo manlilimos. Na parang worried na worried sa lahat ng bagay. Hindi tayo pagano. Tayo ay anak ng Diyos. Ikaw ba'y anak ng Diyos that possess everything? O ikaw ay anak ng demonyo that is a beggar? Hindi yan. Kaya ang real issue dito ay pananampalataya. May pananampalataya ka ba sa salita ng Diyos o talagang wala? Pero dahil sumasampalataya ka, wala kang dapat ikabalisa o ikawori. Sa verse 32, nire-remind tayo doon ng karakter ng Father. For our Heavenly Father, ano doon? Ano daw ating alam ng Heavenly Father? Verse 32 says, knows that you need all these things. He knows. Wala makaka-escape sa kanyang kaalaman. So, all worry is saying that pag nag-worry ka, sinasabi mo na, He doesn't care.
Tama, mga kapatid? Or number 2, God doesn't know. Or number 3, God doesn't have the resources. Tama ba yung number 1? No! God cares. Tama ba yung number 2? No! God knows. Tama ba yung number 3? No! God has everything in His possession and disposal. Amin mga kapatid. So hindi dapat tayo nag-worry. Kaya nga mga kapatid, ang magtiwala, ito, last preaching, narinig ko to, isinulat ko, kayo ba'y nagsusulat din? Pag may nakita kayong maganda, sulat nyo. Ang magtiwala at kumilala sa Diyos ay para sa sa iyong lahat ng pangangailangan ay itinuturing ng Diyos na marangal. Kapatid, ang kumilala at magtiwala sa Diyos to sustain all your need ay tinuturing niyang isang karangalan. Marangal ka kapatid kapag ikaw ay nagtitiwala at umaasa sa Diyos para sa iyong pangangailangan mga kapatid. Saan natin kinuha ito? Ito ay from 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10, ang prayer ni Jabez na tinuro ni Pastor last week. Umasa ka sa Diyos, yan ay karangalan, isang marangal na gawain ng umasa sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang problema, kaya hindi ka masubukan ng Diyos, bukod sa nakasara ang mata mo, dahil tulog ka, nakasara din ang bibig mo. Kaya nga, turo sa atin, ibuka mo ang bibig mo para subukan ng Panginoon. Ay kung ang Panginoon pala nagsusubo sa bibig mo, anong gagawin mo? Ibubuka mo pa ng mas malaki ang bibig mo. Tama mga kapatid? Kung ang Panginoon pala nagpupuno ng botelya ng langis, kukuha ka pa ng mas maraming botelya ng langis na pupunuin ng Diyos, mga kapatid. Kung ang Panginoon pala nagpupuno ng isda sa lambat, ay kukuha ka ng malaking lambat. At kukuha ka ng malaking bangka, hindi lamang bangka, balsan. Ano na? Barko na! Para punuin, nasa iyo lamang, kapatid, ang katanungan hanggang saan mo kayang panampalatayanan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3, it is unwise. It's a foolishness daw na mag-worry because of our future. Alam niyo mga kapatid, tandaan niyo to. Our future, ang ating kinabukasan, is already written. Amen mga kapatid. Bakit ang tao nagwo-worry? Unsure. Hindi siya sigurado sa kanyang future. Hindi niya alam ang kanyang future. Wala sa kanyang mga kamay ang kanyang future. Kaya nga sa verse 34, same phrase, don't worry about tomorrow. Alam niyo ba na ang Diyos ay Diyos ng God is, Do you know that God is the God of tomorrow? Bakit? Because when tomorrow comes, it is already today. Guess nyo? Why is it God is the God of tomorrow? Kasi pag yung tomorrow ay dumating na, yun ay, ngayon na. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa Psalm 46 verse 1, He is an ever-present help in times of trouble. He is the help in your present. In every trouble, there is help. And He is always present. And the trouble comes in the present. Walang trouble sa future. Hindi mo pa nakikita yun eh. Hindi pa dumadating yun eh. Ang trouble nasa present. And God is always present in our present. Because He is an ever-present help in times of trouble. Present? Amen. Meron kasi inaabangan ng kamatayan. Sa takot ng kanilang kamatayan, nire-rehearse sa kanilang mga isip ang pagdating ng kanilang kamatayan. Oo, buti ko yung kabaong lang ang iniisip, ay yung kung paano siya maghihirap, o paano siya dadalhin sa ospital, o paano siya tuturukan ng mga intravenous, yung intubate, o paano, baka hindi siya alagaan ng mga anak, baka pabayaan na lang siyang maglathi-lathi doon sa kama. Lahat na ng nakakatakot na future. Yun ang inisip. Kaya nga yung future na event na dapat yun doon ka lang magwa-worry, naging worry na today. Nararamdaman na rin. Allah, ramdam na yung future.
Ngayon pa lamang, ini-experience na yung kamatayan. Hindi ka, mga kapatid. Dinadala na ngayon. Nire-rehearse kasi. Mga kapatid, nagbabasa ka pa ba ng horoscope? Para alamin ang iyong future. Mga kapatid, andyan ang Bible. Andyan ang future mo. Diyan nakasulat ang future mo. Isinulat na ng Diyos ang future mo. At ang future mo ay good. Amen, mga kapatid. Ang future mo ay good. If you believe, if you align your word with the word of God, ang future mo is good. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, as far as God is concerned, as far as our good God is concerned, not single bad thing will come to you because God is good. He only do good things. He give good things. Only good things comes from Him. Para sa kanyang mga friend. Friend ka ni Lord, hindi ka lang friend ni Lord. You are His son. Kaya nga, mga kapatid, yes, the future of this world is getting worse and worse. Pasama ng pasama ang mundong ito, pero mga kapatid, pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, your future as the Son of God ay paganda ng paganda, even sa pasama ng mundo. Amen, mga kapatid. Kahit sa mundong masama, ang future mo ay secured with God. Kaya nga, dahil good pa na ang future mo, anong gagawin mo? Gigising ka sa umaga na mag-expect ka ng magandang umaga. Kasi andun ang Panginoon eh. At ang mga maganda sa Panginoon, isinet na niya ang future mo. Pag sinabing isinet, itinakda, isinulat. Hindi lamang niya hinulaan ang future mo, ginawa niya ang future mo. Alam niyo yung Bible, hindi lamang naman ito poetry. Hindi lamang ito mga tula, mga awit. Hindi lamang ito katha. Hindi lamang ito legend. Hindi lamang ito istorya. Hindi lamang ito fiction. It is our future. Basahin natin sa Psalm 23 verse 6. Sabi dito, surely. Sino ba si Surely? Sakatay si Shirley? Shirley! Surely, goodness. Pag sinabi surely, may agam-agam? Wala. Pangako? Pangako. 100%. 100%. Surely, goodness and mercy. Yung magkapatid, si goodness at si mercy. Si goodness at si mercy, ay nako, shall follow you all the days of my life. Oh, hahabulin ka ni Shirley, ay ni goodness at ni mercy all the days of your life, and I shall dwell in the house of the Lord forever, mga kapatid. That is a promise of God. Is that a future promise? Yes. Nakatakda na ba, mga kapatid? Nakatakda na. Nakasulat ba, mga kapatid? Nakasulat na. May ebidensya ka? May ebidensya. May last will and testament para sa iyo, mga kapatid. Jeremiah chapter 32 verse 40 to 41, I will make with them an everlasting covenant. Ano yung everlasting covenant na yun? New covenant. Saan tayo? New covenant. Ano kayong new covenant? Hindi ang tao magpe-perform upang i-fulfill ni Lord ang pangako niya, kundi ginawa na ni Jesus. Ang kailangan ng gawin ng tao, kaya gagawin ng Diyos ang lahat ng pangako niya kay Jesus. At tayo yun, tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Jesus. That I will not turn away. Yun ang pangako niya sa mga taga-New Covenant believer. That I will not turn away from doing good to them. Amen. Hindi ako tatalikod sa paggawa ng mabuti sa mga taong ito. Dapagkat ito ang pangako ko sa inyo. Hallelujah. And I will, sabi pa, I will rejoice in doing them good. Nahihirapan ba ang Diyos na gumawa ng kabutihan sa iyo? Hindi. Sa katunayan, nagagalak siya. Sa katunayan, nagdidiwang siya kapag gumagawa ng mabuti sa Diyos. Gusto ba ng Diyos na magalak siya? Of course naman. Kung gusto ng Diyos na magalak siya, anong gagawin niya? Gagawa ng mabuti para sa iyo. Hallelujah. Magkalakpakan natin ang Panginoon. So, anong gagawin natin? Nakasulat na. Ay, di ipanalangin mo na lang. Anong klaseng panalangin? Panalangin ng pagtanggap na may kasiguruhan. Wikain mo araw-araw itong mga pangako ito. Panampalatayanan mo, kapatid. Asahan mo at makikita mo. Because whatever God said, God saw. Whatever God said, God saw. Because whatever God says, happen.
Alam mo mga kapatid, hindi lamang po yung negative, yung positive na bagay ang nangyari. Even yung negative na bagay na sinabi ni Diyos na nangyari. Alam nyo, sabi sa Jeremiah chapter 51 verse 37. Sinabi to ng Panginoon nung panahon na ang Babylonia ay parang New York City, o parang Capitol Hills, o parang London, o parang St. Petersburg, o parang Amsterdam, o parang Sydney, Australia, yung capital of all the power and the economy and riches of the world. Nung panahon na yun, ang Babylonia. Hindi kami nakatira doon ni Pastor. Hindi namin inabot. Nung panahon na yun, ang Babylonia, pero ang sabi ng Panginoon sa Babylonia, Babylon shall become a heap of ruins, a haunt of jackals, a horror and hissing without inhabitants. Ang Babylonia, sinabihan ng Panginoon, ikaw ay magiging tirahan ng mga hayop. Walang titira sa iyo, sapagkat ang lugar mo ay a place of horror. Mga kapatid, ang Babylonia is not the entire Iraq. Hindi the entire Iraq. It's only a single place in Iraq. Yung Babylonia. Alam niyo yung Babylonia yon? It is a place of jackal. Walang taong nakatira. Kahit nga mga hayop, nahihirapang tumira. Kahit nga mga turista, hindi pinapapasok doon. Bakit? It's a place of ruin. Delikado. Mapanganib ang lugar na yon. Sabi niyo ng Panginoon yun, sinabi ng Panginoon, during the time that it is in the height of its economic power, in the height of its power, no one will see this. No one can predict this. But because God said na wala nang titira sa iyo and you will be a place of ruin, it happened. Because God's word is set not just on stone. God's word is set on time. Pag sinabi ng Panginoon, ito ay mangyayari, mga kapatid. Alam niyo ba si Jesus? Isinulat sa Biblia ang lahat ng pagdadaanan ni Jesus. Nakasulat yan at naganap ang lahat ng pangyayari ayon sa pagkakasulat. Alam nyo ba, nakasulat yan sa Psalm 69 verse 31. Sabi doon sa Psalm 39 verse 31, I was hungry and they gave me gall to eat. Ano yung gall? Yung bitter food. I was thirsty and they gave me vinegar to drink. Alam niyo mga kapatid, nung si Kristo ay nakapako sa krus, sabi ni Kristo bago niya sinabi, it is finished, I am thirsty. Ano ang daladala sa kanya? Bitter soup, gaul, mapait. Ano pa? Suka ang pinainom sa kanya. Dahil isinabi sa Psalm 69 verse 1, 400 years before nangyari yun, it happened on the cross exactly as it happened, na sinabi kung paano mangyayari. Mga kapatid, ang Biblia, hindi lamang sinabi kung ano mangyayari, may kadahilanan din. Kung bakit sinabi yon, may kadahilanan din kung bakit si Kristo ay uminom ng mapait at maasim. Sapagkat this represent, ang tinanggap niya ay ang mapait na kasalanan ng tao at maasim na parusa ng Diyos. Upang tayo ngayon ay tumanggap at kumain ng matamis na salvation galing sa Diyos. Kaya kapatid, ang titikman natin ay kakainin na lang natin ay matamis na kaligtasan, matamis na pagpapatawad, matamis na fellowship ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung mapait na parusa, palakpakan natin ng Panginoon, mapait na parusa at mapait na kasalanan na kay Jesus na. Sabi nyo nga sa katabi mo, enjoy the sweet salvation from the Lord. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Enjoy the sweet salvation of God. Huwag kang mag-worry, kapatid. Just enjoy the sweet salvation of God. Tinakda, isinulat, naganap. May dahilan, kaya sinabi, hindi basta-basta nangyari yun. Itinakda, bakat merong symbolism, may meaning ang mga bagay. Ano ngayon na sinasabi ng Panginoon sa atin? Ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, kapatid, you are a recipient of God's blessing. You are a recipient of God's favor. Tagapagtanggap ka ng pabor ng Diyos. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Kaya pwede ka bang umasa? Pwede ka bang mag-hope? Instead of worry, anong dapat mong gawin? Hope!
ng hope? Ayan ang hope. From the Greek word elpis. Anong meaning ng hope? Is the positive, confident, joyful expectation of good things to come. Yan ang meaning ng hope. Positive, joyful expectation of good things to come. Hindi yung hope ay sana po, Lord. Ako po ay pakain. Sana naman, Lord. Wish ko lang, Lord. Hosanna. Hosanna wish. Wish 99 point. Hindi po mga kapatid, wish ang hope. Hindi po sana, kaya pag na-pray ka, sana po, Lord, gumaling na po ang aking kurikong. Hindi gayon ang... It is a joyful expectation dahil pinagaling mo na ako, Lord, sa iyong mga sugat. Uy, ako'y mamamangha na lamang ang makinis na balat na darating sa aking mga siku-siku, elbow-elbow. Mga lulud-lulud. Kaya ako ay I'm joyful expectation na ako hindi na magsusuot ng salamit. Dahil malilinaw ng aking mga tama. Wala na yung mga floaters. Alam niyo ba yung floaters? May mga nakikita kayong itim-itim mapa-mapa? Na nakakaharang, minsan nagbabasa ka. Ano ba yun? Letter I or letter L? Meron palang dot. Tapos meron kang biglang, papaluin mong ganyan, nakala mo lamok, hindi pala floaters pala. Yun yung floaters. Mawawala. Sabi ng ospital, naku po, hindi na po nawawala yan. Hindi na po na-operahan yan. Titisin nyo na lamang yan. Hindi ako napayag. Kasi, it will be fit according to fit my calling. Amen. Ako ay joyful, expectant, hopeful, excited. Di ba mga kapatid? Excited ka dapat. Joyful, hindi yung joyful expectation. Sana po, Lord, makabayad na kami. Iyak pa rin eh. A joyful expectation. Alam mo yun, worry is an anxious anticipation of unfavorable outcome. Kabaligtaran naman, habang ang pag-asa ay ang kumpiyansang masayang inaasahan ng magandang bagay na darating, ang pag-aalala naman ay ang takot na baka may mangyaring hindi maganda. Kung ang kilos mo ay dahil sa takot o pangamba, stress ka, wala kang peace, kung saan-saan kakakapit, kahit sa patalim, yun ay salungat sa gusto ng Diyos. Ako dati ay nagwo-worry tuwing kami magta-travel. Ayaw ko nga sabi ko, lagi sasabihin ni Pei, saan tayo pumunta? Ayaw ko na. Ayaw ko na. Kaya nagwo-worry. Bakit? Tatakot ako baka maiwan ako ng eroplano, baka malaglag ako sa eroplano. Ako'y nagwo-worry, baka mawala yung mga passport. Ako'y nagwo-worry lahat. Ang dami kong worry. Baka ako ihina, hindi pa available lang CR. Ang dami kong worry, mga kapatid. Pero ngayon, si Lord, hindi naman ako bibigyan ni Lord ng pang-trip. Kung ako'y pababayaan niya lang na mawala sa biyahe, malaglag sa aeroplano, di ka? Ay, blessing niya lang ito. Alam niyo mga, next week wala ako. Bakit? Nasa Turkey kami mag-asawa. Turkey. For 10 days to be with Bishop Emmy, pupunta kami sa mga churches sa Asia Minor. Pupuntahan namin yung mga churches na yun. Pero at the same time, birthday ko din. November 22. Kaso tinignan namin yung itinerary ko, nasaan kaya tayong hotel o lugar ng November 22? Pagtingin namin, we are on a bus for a 10-hour trip. 10 oras na biyahe sa bus. Doon kami magsa-celebrate ng birthday ko sa bus for a 10-hour trip. But I'm not worried. Ngayon ako meron ng joyful expectation of good things to come. Amen. Hallelujah. At saan tayo makakahanap ng pag-asa, mga kapatid? Where can we find hope? Mga kapatid, ang ganda ng verse na ito. Where can we find hope? Gusto mo ba magkaroon ng hope? Where can we find hope? Verse 14. Romans 14, verse 4. B. Sabi dito mga kapatid. And the scripture. Basahin nyo nga. And the scripture gives us hope. Sino ito nagbibigay sa atin ng hope? Yung Biblia, yung pag-asa, yung salita ng Diyos. Yan ang nagbibigay sa atin ng hope and encouragement as we wait patiently for God's promise to be fulfilled. Amen. Kung sa inyo, mababasa na ako. Maghahanap na ako talaga. Araw-araw akong magiging excited sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit nga kasi? Kasi verse 14a, next kapatid, A. Romans 14a. Hello? It is written for us. Romans 14:8.
For whatever was written in earlier times was written for our instruction. Kita nyo, sinunod yan para sa atin lahat, instruction. Hindi ka nang sinabi na huwag mag-worry. Binigyan ka niya ng solusyon. Binigyan ka niya ng reason. At binigyan ka pa niya ng instruction. Kaya ngayon, ano yung instruction na pinapagawa sa atin ni Lord? Why we must not worry? May instruction, finally, written in verse 33, sabi doon, but seek first the kingdom and His righteousness. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added into you. All these things, mga kapatid, all these things, ano yung all these things? Yun na yung lahat. Education, hindi lamang food, clothing, and life, kasama na dyan, education, career na kailangan mo, kasama na dyan ng BF/GF, etc. Alam mo dun mga kapatid yun, kasama yun, yung all, kailangan mo. At mga kapatid, yung all na yun mga kapatid, he's not just talking of spiritual thing. Kasi ang konteksto ng verse na ito is material thing. He's talking about the material needs. And then pwede sige, no, He'll provide spiritual. No, iba yung spiritual. Iba yung physical. Ito yung ating material needs. In order for us to live in this world, mabuhay ng banal at may kabanalan. Mabuhay at mabuhay ng may kabanalan. Ngayon, anong ibig sabihin nung seek first the kingdom of God? Eto na. Anong ibig sabihin nito? Sa mga old covenant, sinong kausap dito ng mga ni Kristo? Old Covenant disciple. Taga-Old Covenant disciple. Ang kausap dito ni Kristo, ang ibig sabihin niya doon ay, look up to God. Tumingin lang kayo sa Diyos. Set your affection on things in heaven. Yan yung bigyan nyo ng pagkaabalahan. Ang audience niya dito mga kapatid is yung Old Covenant Jews. At yun ay good news na sa kanila. Kasi nga, performance sila. Ipe-perform mo lang, titingin ka lang sa kalangitan. At meron ng good news para sa kanila, mga kapatid. This is under the Old Covenant. Raise ang hand ng mga nasa New Covenant. What happened under the New Covenant? Ito mga kapatid, we are already transferred from the kingdom of God, darkness, to the kingdom of light. They have to seek the kingdom. But we, in the New Covenant, we were already transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Hallelujah, mga kapatid. Yes, they have to seek righteousness. Ano ang ginawa sa atin ng Panginoon? Because of Christ, we are already the righteousness of God in Christ. Amen. They have to seek righteousness, but we are already the righteousness. Not only of basta righteousness, we are already the righteousness of God in Christ. Amen, mga kapatid. Ano lang gagawin natin? We will just follow our new heart. We will just follow our new nature. At tayo, ano yung new nature natin? Tayo yung uhaw sa righteousness. Meron ba sa inyo may new nature na uhaw pa rin gumawa ng kasalanan? Wala. Sa kauhaw? Sa righteousness. Di ba mga kapatid? So, because of that, the Holy Spirit is in us. The Holy Spirit rests in us. Set your affection above, for your life is hid with Christ above. Nasa atin na nga si Kristo. Set your eyes on Christ. Nasa atin na rin si Kristo. The answer is always Jesus. And ano nangyari sa atin? Jesus is with us. So God provided the answer and solution for you. Nung tinanggap mo si Jesus, you have already sought the kingdom of God and His righteousness. So now, all these things will be added unto us. Amen, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, sabi nga na 2 Peter, ulitin ko ulit, everything we need for life and godliness is already given to us through the knowledge of Christ. Everything we need for life and godliness is already given to us through the knowledge of Christ. Tanong ko sa inyo, have you tried doing nothing? Instead, na ikaw ay nagpapanik at naghahanap ng solusyon, ng tulong, kapag ka ikaw ay nasa problema, makinig. Anong ginagawa mo? Makinig! Makinig ka.
Ano ang ginagawa mo pag may problema ka? Hanap ng makakatulong, ng solusyon. Takbo kung saan-saan alam mong may solusyon. Makinig, hindi yan nakikinig. Kaya nga, huwag mo hayaang maagaw sa'yo na naman ni Satanas itong mensaheng ito. Hayaan mo itanim mo sa ito, makinig ka. Ano ang ginagawa mo kapag may dumating sa'yo problema? Sinong hinahanap mo? Saan ka tumatakbo? Ano ang dapat mong gawin? Ang humingi at tumanggap sa di basta-bastang biyaya ng Diyos. Anong gagawin ng mga kapatid? Humingi at tumanggap sa di pangkaraniwang biyaya ng Diyos. Anong gagawin mo, kapatid? Humingi at tumanggap sa abundant grace of God. Hallelujah. Yun ay counterintuitive. Ibig sabihin, opposite yun sa itinuro sa atin ng mundo na unless gumawa ka ng solusyon, hindi masosolve ang problema mo. Unless ikaw ang kumilos, hindi masosolusyonan yun ang problema mo. Ano sinasabi natin ng Panginoon? Maghintay ka sa pagkilos ng Diyos. Ito, tandaan nyo nga, hindi ko sinasabing hindi na kayo kikilos. Do whatever you need to do. At kapag ka nagawa mo na ang dapat mong gawin, ipanalangin mo sa Diyos, mag-calm ka, mag-relax ka, at maghintay ka sa pagkilos ng Diyos. Ulitin ko, gawin mo ang dapat mong gawin. Pero kapag nagawa mo na ang dapat mong gawin, manalangin ka, humalma ka, mag-rest ka, maghintay ka sa pagkilos ng Diyos. At kapag ka ikaw ay umaasa, hindi ka mapapahiya. Kaya nga lagi tayong be thankful and peaceful to God. Sabi nga ng Philippians 4 verse 6, last verse, don't worry about anything. Ano sabi? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ako ba mga kapatid, 3-4 months ago, pinatid ko si Walls sa Maynila. Pinadala ko yung Tucson. Dami ko kasi sasakyan sa bahay eh. Pili ka na lang dyan. Eh, di pinili yung Tucson. Medyo lumaluma na konti. Amen, glory to God. Di kinuha yung Tucson. May driver, natid. Anong oras ang alis mo? Alas 10 na po ng gabi. Di para linggo kasi, 10 o'clock. Pagdating sa Maynila, tutulong nila siya. Alas 12 pasado, tumawag sa akin yung driver. Pastor, yung pong Tucson, ako po'y pumarada din nila sa may 7-Eleven. Ay, hindi ko na pumapat ako. Bakit? Anong nangyari? Dala ko ba yung susi? Meron ka ba susi dyan? Kasi yung susi nun, may susi, yung susian, meron yung electronic part. Yung mga pindutan, kasama sa susian. Meron, pataas naman ng isang susi dyan. Isang susi ng sasakyan. Pataas na isang susi. O pataas na isang sasakyan na lang. Pataas na isang. May susi ba yan? Yan, o, kita nyo. May susi. May remote yan. May mga electronic yan sa loob. Pag pinilit mo yan, sasabog yan. Boom! Nung pinilit niyang sinusi niyang ganyan, pag susi niya, nabasag yung susi. Disarray, sabog, kalat. Naku, pastor, nabasag po susi. Asa? Ganito na lang, habang yung susing isa, ipadadala ko dyan, sa Maynila yun, ay ayusin mo susi. So, tumawag siya sa kapatid niya, pinadala ko yung Starex, ito yung susi spare. Pagdating doon sa Maynila, edi mapapatakbo niya sa sasakyan. So, tinawag ng kapatid ng driver, tinawag ng driver yung kapatid niya, siya nag-drive ng Starex. O pagdating sa Maynila, tumawag ulit, Pastor, ayaw pa rin umandar kahit yung tamang susi na. Naku, ay yung dating susi, na-assemble na po, pinagawa ko na, ayaw pa rin umandar. Ano ngayon ang ginagawa nyo? Naghanap po kami ng mekaniko. Ay sabi, babaklasin daw po yung yung injector. Hindi ako papayag. Susi lang ang problema, babaksak lang ng injector. Hindi ako papayag. Pilitin nyo. Tapos, baterya. Bumili ng baterya. Hanggang sa alas 4 na ng madaling araw, hindi pa sila nakakaalis. Pastor, wala na po talagang pag-asa. Iiwan na po namin to, hanap na lang kami ng barangay. Sa isip-isip ko, pag iniwan to sa sakyan ko, mapapahamak to, mananakawan nito. Kasi susi nga ayaw gumana. Ayaw gumana ng susi. Naku, alam niyo mga kapatid, nung una hindi ako nagpapanik.
Kaya pinadala ko na susi, ano pa ba naman ang pwedeng maging problema? Ginawa ko na yung magagawa ko. Pinadala ko na susi. Ginawa ko na yung magagawa nila. Sinabi ko gawin na nila, magagawa nila. Pero ako ay, nung oras na yon, naku, nag-worry ako. Paano na isasakya ko na yan? Hindi naman pwedeng basta na lang dyan yan. Hihilahin niya ng barangay. Nasa tabing karsada. Ang daming loko dyan sa Maynila. Ubus ang laman yan. Hindi nyo kasi mailak. Nag-pray ako itong prayer ko. Lord, pangako mo na lahat ng biyaya mo hindi maagaw ng kaaway. Hindi mo pababayaan na yung biyaya mong yan po, Panginoon, ay maiwan dun at masalanta ng kaaway, kundi iuuwi mo yan po, Panginoon, upang yan ay maging safe. Sapagkat yan ay biyaya mo. After that prayer, ako ay napanatag. After that prayer, ako ay tumulog. Alam nyo, bumusina ang sasakyan ng alas 5 ng umaga sa bahay. Nakauwi ang sasakyan. Nagulat ako. Akala ko ba iiwan nyo? Pastor, sabi po namin, try natin ng isa. Pag-start po namin umandar, hindi na po namin pinatay. Hanggang dito, patayin nyo ngayon. Pinatay. Start mo ulit. Ayaw nang umandar. Hindi na umandar. Mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pa tapos ang kwento ko doon. Eto, tumawag ngayon ako ng technician. Tumawag ang taxi sa Maynila, 10,000 ang binayad ko. Mahal. Nung dumating ang technician, tin-troubleshoot niya. Nakita niya, ito po ang problema. Kaya po hindi umistart yan. Kita niyo po yan, no? Bungi na po, tasira, natanggal na po yung nasa loob. Paano nakauwihan dito? Sabi niya ang may papaliwanag ko po sa inyo kung bakit hindi siya umandar. Hindi ko po kayo paliwanag kung bakit umandar. Hindi mapaliwanag ng technician kung ang kaya nilang ipaliwanag ay bakit hindi aandar. Dahil kitang-kita niya, nasira, tanggal ang isang ngipin. Basag sa loob. Pero hindi niya may paliwanag kung bakit umandar. Sabi ko, yun na sinabi ko, kasi naghimala ang Diyos. Sinabi ko sa kanya. Kasi naghimala ang Diyos. Hindi mga kapatid, kung ako'y nag-worry, worry, what? May madadagdag ba ako? Katas-taasan ako ay lumuwas ng Maynila, maghanap ng mga magre-repair doon, masalanta ako, mapagod ako. Pero nag-pray ako at umasa ako sa pagliligtas ng Diyos. Umasa ka sa pagliligtas ng Diyos. Huwag kang kumapit sa patalim. Huwag kang tumawag sa tao. Huwag kang maghanap ng solusyon sa tao. Diyos mo, nalapitan mo. He is there. He is with you. It's just a prayer away. God has opened the door. You can come boldly to the throne of grace and He will grant help you in your time of need. Kulang lamang mga kapatid ang pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit ka nagwo-worry, kapatid? Because things are out of your hand. Kaya ka naman nagwo-worry dahil wala na sa mga kamay mo eh. Kaya ka magwo-worry bukas ako. Wala na kaming kakainin bukas. Kaya ka natatakot dahil pero kung meron kang ipon, meron kang dala-dala, at ka magwo-worry. May ipon ka meron kang pagkukunan eh. Pero kung wala kang pagkukunan, out of your hand na, doon ka nagwo-worry. Anong dapat mong gawin, mga kapatid? Because it is out of your hand, put it in the hand of God. Hallelujah. Huwag mong kunin sa kamay mo. Huwag mong pinitigagin nasa kamay mo. Hanggat maaari, ibigay mo sa Diyos, sa kamay ng Diyos, at hindi ka mapapahiya. Gaano kadami, mga kapatid, ang mga example ng mga tao na ipinagtiwala nila sa Diyos ang kanilang mga pangangailangan at umasa sila at naghintay sila sa Diyos at hindi inabandonan ng Diyos. Hindi sila inabandonan ng Panginoon. Nandiyan si Abraham, nandiyan si Joseph, nandiyan si Daniel. Si Daniel hindi siya nag-worry. Tomorrow you will be fed into the lion. Bukas ikaw ay hapunan ng mga leon. Nag-worry ba si Daniel? Hindi siya nag-worry. Ano sabi niya? Lord, paano na kaya yung mga leon? Ako kaya yung masarap? Hindi siya nag-worry. Siya ay nag-pray kay Lord. Naghintay siya kay Lord. Alam niya kung paano magliligtas si Lord. Ano nangyari pagdating ng araw? Hindi siya kinain ng leon. Ina-spare siya sa pamamagitan ng anghel ng Diyos. Ganon din kay Medshak, Sedrak at Abel. Medshak, Sedrak at Abednego. They go! Medshak, Sedrak, Abednego, they go. Ano pa, mga kapatid? Ano mga kapatid? There is only one man
that God has abandoned. Jesus was abandoned by God so that ikaw ay hindi na kailangan ma-abandon. Si Jesus ay inabandon for our good. Why will God abandon you? Will it do you good? No. Jesus was abandoned for our good. So, itanong nyo sa sarili nyo, may greater good pa ba para sa Diyos para ko i-abandon na? May greater good ba para sa Diyos na ako pababayaan? Wala. Because, kaya nga na-abandon si Jesus para gawang ka ng Diyos ng lahat ng mabuting good. Is it good? Amen. Kaya nga ang take away natin mga kapatid. Take away. Take home. Forgo natin, take away. Sabihin nito sa sarili nyo mga kapatid. Sa mga sarili nyo to sabihin, as if God, this is true to you. Jesus said to me, don't worry. And that is enough for me. Amen mga kapatid. Amen. Tayo ba napagpala? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po Panginoon.